Kakapasok lang, grabe to. Maricel, kumpirmado aaten sa Senado. Sen Bato nagulantang nilaglag na Duterte. Pati si Maricel, si Madam Tara, Madam Terry, no? Si Maricel Soriano ay nasama na din dito. No, naku naman. Ano ba? Mas lalong lumalawak ang issue na to at naimbitahan siya sa Senado, no? At aaten siya. Syempre, itong balitang ito ay nagmula kay News PH. Ayan, syempre, ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni News PH para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inilalabas at inihahatid sa ating lahat. At syempre, ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni News PH at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Dadalo na po. Ayun, si Sir Badong Dadalo Aratoles. na po si Maricel Soriano. Ang tanong po natin, hindi po si Maricel, meron na po bang ibang senador na dadalo, no? Dito po sa hearing ni Senator Bato tungkol po dito sa PIDEA leaks. Sikat na sikat po ngayon si Senator Bato, no? Trending po dahil po dito sa kanya pong anong tawag diyan? Sa kanya pong PIDEA leaks. Pero napanood ko tong hearing na to, mga katunay. Sabi ko noon, panonoorin ko. So, pinanood ko siya. No, grabe yung mga revelasyon talaga doon. No? So sana po may makasama naman siya, no? At dahil po diyan, panay po paninira ngayon. Iba't iba po ang naninira, mga kakampi po ng yung mga pro-admin na vloggers ay kanya-kanya pong paninira dito po kay Bato at kay Morales. Yan. Nakakasama po ng loob na ito po may mga pro-Duterte na mga vloggers. Dati pong political, dati pong congressman, no, si Ging Paras. Naglalabas po ng hinanakit, no, nasa na raw yung mga tao na natulungan ni Pangulong Duterte, no? Nung yung mga politiko na ngayon po ay nanunungkulan. Alam ko may mga pinariringgan dito si Ging Paras, no? Ang atin pong dating congressman at siya po ay political advisor ng ating Pangulong Duterte. Nasa Kumbaga, parang nagtiklupan sila lahat, no? na raw po yung mga tao na natulungan ni Pangulong Duterte nung siya ay nasa kapangyarihan. Bakit po si Pangulong si Senator Bato de la Rosa bakit po si Senator Bato de la Rosa na lang? Si Senator Bongo hindi po natin masisi kasi magkasabay Hindi po ba? Meron din Sabay siya. po yung kanyang hearing. May hearing Tsaka yung din sa hearing ni atin, Senator Bato. Sana naman po ay makita po natin. Lalo na po, napakarami pong grandstanding, no? Yung matatapang. Hindi po ba noon may mga nag-grandstanding at nag-walk out pa dyan kay Senator Bato? Bakit po kung kailan sa bagay, alam na alam po kasi natin na yung PIDEA leaks, ang pag-uusapan po doon yung pangalan po ng kasalukuyang Pangulo, no? Ayun ang nangyari, di ba? Nakita naman natin si Senator Bato na lang, no? So, yung iba na inaasahan natin dati na talagang matatapang talagang bumanat, yung mga hindi nagpapaawat, no? Nakikita natin kay Kibuloy, kay Duterte, tapos yung mga PTA, PCSO, yung mga bumabanat sa ganyan-ganyan, is yun ang inaasahan natin dapat na maglilitawan. Pero bigla silang nawala, na parang bula. Aching! Kasi medyo mabigat ang nagiging usapan. Kahit nga ako nagugulat ako dun sa mga revelation na ating napanood, no? Talagang medyo dun mo makikita kung sino talaga ang malakas at matapang ang loob na talagang haharap sa ganyan. 'Di ba?
Kasi syempre ang usapin dyan, hindi lang naman basta-basta, kundi sa kasalukuyang administrasyon ngayon. No, kung sino yung nanunungkulan ngayon. Handa ba sila na suwagin o kalabanin kung ano man ang nagiging administrasyon ngayon? Syempre, baka medyo napapag-isip sila. Pero dito mo talaga nakikita kung sino talaga yung mga buo ang loob, yung mga matatapang. 'Di ba? Kasi kung may nakikita silang mali, talagang matapang kang haharap at dapat ayusin. Kung tama naman, ay mas maganda. Ngayon, ang inaasahan kasi dito is maglalabasan talaga yung mga naghihimagsik kapag hearing. Ngayon, hindi mo sila nakikita. Tahimik. Kaya nawawala po yung tapang. Ganun lang naman po yun. Yung mga tapan-tapangan po sa ating Senado, no? Yung mga nagmamatapang po, nakala mo ay walang kinatatakutan. Pagdating po pala sa PIDEA leaks, ay nabubusalan tong mga senador na to, no? Meron nga dyan yung PCSO, syempre, di ba? No, nagsimula yung hearing ng PCSO, tumagal ng tumagal. Doon, may elib tayo, talagang banat ng banat talaga. Pero nung nasa kalagitnaan na, biglang time out, Ginebra, San Miguel. Hindi naman po sa hindi naman po natin sinasabi na hindi kaya ni Senator Bato. Senador po kayo. Wala po bang miyembro ng committee? Si Senator ba? Imposible naman. Ano? Imposible naman po na mag-isa lang po siyang miyembro ng committee. Ang alam ko mag-isa pa lang na miyembro, hindi, si Senator Lito Lapid nga eh. Meron ng miyembro ng Committee de Silencio eh. Di ba? Yan pa. Alam natin pag yung mga hindi po involved yung PIDEA leaks, napakarami pong nagmamarunong dyan sa komite ni Bato. Bakit po nawala po kayo lahat? Biglang nausalan sila, no, nasipira, no? Kasi hindi naman kasi biro-biro yung magiging usapin dyan sa hearing na yan. 'Di ba? Kumbaga, kapag ikaw sinimulan mo yan, dapat panindigan mo yan. No? Hindi pwedeng yung nasa kalagitnaan ka, bigla ka na lang mawawala sa eksena. Di ba? Kaya siguro parang nag-iisip-isip siguro sila kahit papaano. Malay nyo, talagang inaano nila, sigurado ba yung ebidensya niyan? O baka mamaya, hindi. Ngayon, kung sigurado, saka tayo lalabas. Ngayon, kapag hindi pa, pag-aralan muna natin, wag muna tapa. Siguro, nag-iisip sila ng ganon. Diba? Baka may punto rin sila doon. Pero inaasahan talaga natin talaga, no? Yung mga talagang matatapang, no? Yung mga una nating napapanood. No? Pero hindi natin sila nakikita ngayon. Malay, nasa bakasyon, di ba? May mga pinaringgan si Jing Paras mabait po sa atin yan si Senator Jing Paras Aheste. Pero grabe, no? Grabe yung naging na yun. Issue na yun. Sobra. Ayoko nang banggitin yung issue na yun kasi personal na issue yan. No? Pero kung talagang lalabas yung ganun, is talagang nakakadismaya. Kung sa nakakadismaya. Pero tayo iniling pa rin natin. No? Sana maging maayos pa rin, di ba? Ganyan. Pero kung hindi ko talaga inaasahan na hahantong tayo sa ganito, no, iba ang inaasahan nating lahat eh. 'Di ba? Simula nang nanalo ang unit team. Ang inaasahan natin yung kung paano yung inaasahan natin yung pag-angat ng bansa natin. Hindi yung ganito na maglalabasan ng baho, maglalabasan ng issue, yung mga nakaraan babalik, halongkatan ng ganito, halongkatan ng ganyan, siraan ng pagkatao. Hindi natin inaasahan yan. Kasi kahit magkasiraan ng pagkatao, ganyan, tirahan ng ganyan, wala pa rin. Ganito pa rin ang bansa natin. Ganito pa rin ang mga tao. Naghihirap pa din. Wala pa rin pinagkaiba. Hindi na natin mafokusan yung tunay na problema ng bansa. Ang nafofokusan natin is yung mga personal na bagay. Yung mga nakaraang binabalikan, doon na nangyayari. 'Di ba? Although sinasabi ng iba, para maging malinis at maupo yung mga tamang tao, pero sa kakahanap natin ng tamang tao na mauupo, hindi na natin napapansin kung ano talaga ang problema ng bansa natin.
Sana kayo na lang po ang tinulungan ni Pangulong Duterte. At alam natin magiging solid po yan. Kaso talagang ganyan ang buhay, no? Wala nagpapakita na magpakita ng suporta. Lalo na po yung mga abogado para po si Senator Bato medyo na no, hindi ko po sinasabi na yang pong ganyang kalalaking hearing na interesado lahat ng tao. Diyan po kayo magmahusay. No? Diyan Kumbaga, po kinakailangan yung grandstanding nyo. Kumbaga dyan yung ipakita kung meron kayong kamay na bakal, kung meron kayong lakas ng loob. Yung isang grandstanding, mabuti na rin. Nawala dyan, baka kunarian yung baka patahimikin si Morales Yari tayo na. Mahimik. Mabuti na rin wala yun. Pero yung iba po, no? Lalong-lalo na po yung mga senador na tinulungan po ni Pangulong Duterte. Hindi rin Baka naman kinakailangan nyo ng magpakita. Ha? Lalo na po kung kayo po ay re-electionist, baka marindi kami sa inyo. Okay. Punta na po tayo, no? Si Maricel Soriano. Si Maricel, no? Si Maharlika ba? Nagsabi na dadalo siya? Panayan naririnig ko kay Maharlika parang American citizen. Wag po natin yung pangalandakan na American citizen kayo at kayo hindi. Hindi po ba? Saan tumindig? Hindi po, at least dadalo siya. Kumpirmado po, kinumparma po ni Senator Ronaldo Bato de la Rosa. Pero ako nagulat ako noon sa mga revelasyon talaga ni Ma'am Maharlika. Kasi alam naman natin, nung eleksyon dati, talagang nakikita naman natin na solid si Ma'am Maharlika noon kay PBBM. Tapos biglang nagbago ang ihip ng hangin nung lumabas na ang mga Tambi issue. Talagang nagugulat ako doon sa mga revelasyon na inano ni Madam Maharlika, yung mga ahas, puting ganyan. Diba? Nakakagulat. Ito po ang mga ilan sa paninira kay Bato, no? The recent Kabuki Show ang tawag. Led by Senator Bato, left no doubt now the zero-sum game of China through Duterte allies. Ang tindi, no? China pa rin to. China pa rin. Iba na yung usapan, China pa rin yung nagiging usapan nila China pa rin tong hindi talaga ng mga to. Isa lang po yung pananaw sa buhay. Yun na lang ang nagiging pambala. Tignan niya, si Arlie Doliaga po to. They know they have no popular support. Talaga? No popular support? Ano po meaning nyo ng popular support? Mamaya natin sa their military option is initially hope by Duterte is not there. What's left? Fatal accident or illness, praying good to prevail versus evil. Ito po yung inuulit-ulit nila sa sarili nila sarili nila mismo hindi naniniwala na wala na pong popular support ang mga Duterte. Katukin lang po natin mga utak nyo, no? Parang sinasabi nila na pinabayaan na yung mga Duterte ng mga dating sumusuporta. Ika nga ni Sir Badong, hinahanap niya yung mga talagang natulungan ni FPRRD, no, para makaupo. Yung ibang gumamit ng niya, syempre, ng pangalan niya na ganyan. Syempre, Duterte yung mo dadalin mo. Kapag ikaw kumandidato, may posibilidad na manalo ka. Tapos biglang nawala sa ganyan at nakikita nila si Senator Bato nilang talaga yung bumabanat, no? Parang ang nangyayari is parang nagkakaiwanan sa ere, pati ba naman sila is parang umaatras, 'di ba? Sa usapin na yan at ayaw nilang ma-involve. Kasi parang umiiwas Number 1 ngayon sa senatorial survey? Ha? Si Duterte. Wala po bang support? Wala na po bang support ang mga Duterte? Alam nyo, kayong mga naninira sa Duterte, ulit-ulitin nyo man na wala na suporta, mahina na, laos na yung Duterte. Tignan nyo po yung resulta ng mga survey.
Huwag nyo pong sabihin sa amin na minamanipulate yung mga survey. Kasi nakikita naman natin, talagang yung taong bayan is hindi pa rin nagbabago yung pagtingin sa mga Duterte. Although may iba na medyo sinasabi nila na dati silang pro-Duterte, ngayon nag-antay, pero ang dami pa rin na pro-Duterte. 'Di ba? Ganun pa rin eh. Malakas pa rin ang impact nila. Hanggat nakikita mo sa mga survey na number 1 sa senatorial si FPRRD, sa presidential nakikita natin na number 1 si VP Sara, ibig sabihin nun, malakas pa rin sila sa tao. Eh, ilan pa lang yung mga yon kapag survey lang. Paano kapag actual na? At saka nakita naman natin nung nagsanib ang pro-Marcos at pro-Duterte nung eleksyon, di ba? Halos lumobo ng lumobo ang nakuhang boto ng presidente at ng vice president. Grabe ang taas. Halos nilampaso nila lahat ng kalaban nila. 'Di ba? Kaya sa tingin ko, hindi naman ganun basta-basta na mababawasan ng malaki yung sumusuportang taong bayan sa mga Duterte. Yun ang mahirap kasing mawala eh. Yun ang sa mga kalaban nila ng mga Duterte, yun ang gusto nilang makuha na parang mawala sa isip nyo mga Duterte, mag-isip kayo ng masama sa mga Duterte. Kaya medyo may mga binabato silang mga anomalya sa Duterte, pero hindi yun ang nakikita ng mga tao, hindi yun ang pinapakinggan nila. Kasi may resibo lahat ng ginawa ng mga Duterte sa mga Pilipino. 'Di ba? Kasi pwede silang maniwala kung wala tayong resibong nakikita. Dahil hindi po Duterte ang nakaupo ngayon. Marcos po ang nakaupo ngayon. Oh, kung meron pong magmamanipulate yan, hindi po yung Duterte. Walang magagawa eh. Oo. Talagang mataas po eh. Yung presidente talaga magmamanipulate, kayang-kaya, administrasyon ngayon. Oh, teka lang pala, no? Di ba nagsusuportahan? Naalala ko lang. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay News PH at ang boses na yun na nagmula kay Sir Badong Aratale. Siyempre, supportahan nyo din ang kanyang channel. Ayan mga katunay, kayo anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.